Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Papa Dudut, at sa mga bumubuo ng iyong programa sa Radyo Man o sa YouTube o sa Spotify. Isa po akong active at subscriber sa Papa Dudut Stories at palagi akong nakikinig sa mga bago mong uploads tuwing 10 ng gabi. Siya nga po pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ronalyn Tubong Ormoc at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang pharmacy dito sa Pasig bilang pharmacist assistant. Papa Dudut, sisimulan ko ang kwento ko noong first year high school pa lamang ako at maagang pumasok sa isang relationship. Nakilala ko si Anton pero bago niya ako nakilala, ay alam kong meron siyang long-time girlfriend na si Nadia. Pero naghiwalay din sila kaya sa akin na bumaling si Anton noon ang atensyon niya. Papa Dudut, third year high school na si Anton nang manligaw siya sa akin at dahil may crush ako sa kanya ay sinagot ko agad siya. Naging masaya naman ang relasyon namin nung una and I thought na puppy love lamang yon. Pero umabot ng 5 years ang aming relasyon. Pero sa kasamaang palad, after 5 years ay nagsawa din ako sa relasyon namin kung kaya ay gumawa ako ng paraan para lamang magkahiwalay kami kahit sa mababaw na dahilan. Anton, gusto ko na makipaghiwalay sa iyo. Sabi ko sa aking boyfriend isang araw nang minsang magkita kami sa isang pribadong lugar. As expected, nagulat si Anton sa sinabi ko. Sinubukan niya akong yakapin, ngunit mabilis akong umiwas. I'm sorry pero ngayon ko lang na-realize na hindi pala ako handang magmahal. Hindi pala kita mahal. Yung mga nararamdaman ko sa iyo dati, puppy love lang pala yon. Masyado pa tayong mga bata para malaman ang tunay na pag-ibig. Paliwanag ko sa kanya. Ronalyn. Sa puntong yon ay naiyak na si Anton. Hindi niya matanggap na sa loob ng 5 years relationship namin ay mauuwi lamang din pala sa hiwalayan. Hindi ko gustong saktan ka pero hanggat maaga pa, dapat mo nang malaman ang totoo na nararamdaman ko. Oo, naging mabuti kang boyfriend sa akin sa loob ng 5 taon. Minahal mo ako beyond my expectations. Naging masaya naman ako sa iyo noong una pero hindi ko akalain na darating ako sa ganitong point na magsasawa na ako. Paliwanag ko sa kanya. Samantala, nanatili lamang siyang umiiyak sa harapan ko. Meaning kong sobra akong nakaramdam ng awa sa kanya at binala kong bawiin ang mga nauna kong sinabi. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Sa totoo lang Anton, naguguluhan na ako. Hindi ko alam kung paanong makakatakas sa relasyong ito nang hindi ka nasasaktan. Wala akong maisip kaya heto, no choice ako kundi ang sabihin sa iyo ang katotohanan pagtatapat ko sa kanya. Saan ako nagkulang, Ronalyn? Ano ba ang hindi ko maibigay sa iyo? Anong klaseng pagmamahal ba ang gusto mo? Tanong niya sa akin. Ronalyn, babawi ako. Gagawin ko ang lahat para sumaya ka ulit sa piling ko. Paniniguro niya sa akin. Sa tingin ko, ano pang gawin mo? Hindi na ako magiging masaya sa iyo. Diretsang sabi ko sa kanya. Nakita ko kung gaano kasakit kay Anton ang sinabi kong yon. Bakit? May iba ka na bang mahal? Usisa pa niya sa akin. Wala. Siguro hindi ko pa priority ang pag-ibig sa ngayon. Mga bata pa tayo, Anton. At sa lagay natin ay kailangan nating mag-focus muna sa pag-aaral. Kailangan nating makatapos ng high school. Katuwiran ko naman sa kanya. Pero Ronalyn, sinubukan pa niya akong kumbinsihin na huwag ituloy ang balak ko. Pero pinutol ko na ang kanyang sasabihin. Sana maintindihan mo naman ako. Hindi na talagang magwo-workout pa ang relationship natin. Wala na akong pagmamahal na nararamdaman sa iyo. Pag-amin ko sa kanya. Papa Dudut, lumipas pa ang ilang taon, nakagraduate na ako ng high school. Kaya nagpasya ako na magbakasyon dito sa Maynila para mag-summer job at agad naman akong nakapasok bilang cashier. Nag-ipon ako ng pera para pandagdag ng tuition sa college. Pagkatapos ay sinuwerte pa ako dahil pumasa at natanggap ako sa isang scholarship grant. Sa kabilang banda ay napuno ng pagsubok ang love life ko pagdating ng college. Hindi ko inaasahang magkakaroon ng crush sa akin si Miko.
ang isa sa kilalang heartthrob sa campus. Hindi naman sa pagyayabang ay may kagandahan din naman ako, kung kaya't maraming umaaligid na mga lalaki pero hindi ko inaasahan na pati ang instructor ko noon sa programming ay may pagnanasa din pala sa akin. Isang araw pagkatapos ng klase, tinawag ako ng aking teacher na si Patrick dahil meron daw siyang sasabihin sa akin. Nang makalis na ang lahat ng mga estudyante sa classroom at kaming dalawa na lamang ang natira ay nagtanong na siya sa akin. Boyfriend mo ba si Mr. Miko? Tanong sa akin ni Patrick referring sa kaibigan kong si Miko. Naku, hindi po. Kaibigan ko lang po si Miko, sir. Pagkontra ko sa kanya. Sir, ano po ba ang pag-uusapan natin? Tinatanong pa ba yan, Miss Ronalyn? I suppose you know what I mean. Kung hindi mo pa alam, I tell you right now. Your grades on my subject are failing. Diretsang sagot sa akin ng aking guro. Oh, aaminin kong hindi naman ako sobrang talino pero kahit papaano, naipapasa ko naman ang mga subjects ko at saka makakakuha pa ba ako ng scholarship kung bobo ako. Kaya sobra talaga akong nagulat nang ibagsak ako ni Patrick. Sir, pasado naman po ako sa mga quizzes ko sa inyo. Hindi ba? Tanong ko naman sa kanya. Hindi sapat yon para ipasa kita. Overall failed ang performance mo sa akin. Seryosong tugon niya sa akin. Matanong ko lang, bakit ka ba nagpapabaya sa pag-aaral mo? May problema ka ba? Napahinga na lamang ako ng malalim. Pasensya na po kayo sa akin, Sir Patrick. Meron lang po kasi akong pinagdaraanan na problema kaya po ganito ang performance ko sa subject ninyo. Sagot ko sa kanya. You know what, Miss Ronalyn? Kahit na may problema ka sa buhay mo, still may obligasyon ka pa rin na dapat mong gawin. At yon, ang mag-aral ka ng mabuti. College is not a joke after all. Besides, kapag binagsak kita sa subject mo, siguradong mawawala ang scholarship mo. Gusto mo bang mangyari yon? Panunubok niya sa akin. Pasensya na po talaga, pero wag niyo na lang po akong ibabagsak. Kapag nawala po yung scholarship ko hindi ko na po alam kung paano ako makakapag-aral. Pakiusap ko sa kanya. Ano bang problema mo, Miss Ronalyn? Sa family ba? Sa studies? Sa pera? O sa love life? Usisa pa niya sa akin. Nung una ay nahihiya akong sagutin ang katanungan niya. Sir, marami po kasi. Pero sinisikap ko naman pong hindi maapektuhan ang pag-aaral ko. Maya-maya isagot ko sa kanya. I understand, Miss Ronalyn, pero kung hahayaan mong sirain ang mga problema mo sa buhay, ang pag-aaral mo, I'll tell you, babagsak ka talaga lalong-lalo na sa subject ko. Sa totoo lang, I already computed your midterm grades and guess what? Your grade is 71. Imagine isang scholar na katulad mo ay 71. Paano na lamang kapag finals na? Miss Ronalyn, you know what? I'm so disappointed with you. Sayang ka. Matalino ka pa naman kaso mukhang tinatamad ka na mag-aral. May panghihinayang na wika sa akin ni Patrick. Sir, pakiusap. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Pangako po hindi na po ako magpapabaya sa pag-aaral ko. Sir, gagawin ko po ang lahat. Ipasa niyo lamang po ako. Desperadang wika ko sa kanya. Talaga ba? Gagawin mo ang lahat para lang pumasa sa subject ko? Makahulugang tanong niya sa akin. Opo sir, gagawin ko po ang lahat ng sasabihin ninyo. Pumasa lamang po ako sa subject ninyo. Agarang sagot ko naman sa kanya. Sige, madali naman akong kausap. Ipapasa kita sa subject ko pero sa isang kondisyon. Magiging girlfriend kita. Diretsang kondisyon ni Patrick sa akin. Noong una papadudot ay nagulat ako sa kondisyong iyon ni Patrick pero desperada na ako that time. Ayaw kong mawala ang scholarship ko kaya pumayag ako noon sa kagustuhan niya. Napasubo ako noon, papadudot. Oo, sinagot ko si Patrick alang-alang sa grades na kailangan kong i-maintain para sa scholarship ko. Alam kong mali yon pero wala akong nagawa dahil alam kong nasa dulo pa ako ng ballpen niya. Takot akong hindi makapasa dahil mataas ang pangarap ko. Sa totoo lang papadudot ay hindi ko naman mahal ang programming teacher ko dahil si Miko ang gusto ko. But sad to say,
May nililigawan na pala si Miko kaya hinayaan ko na lamang siya at pinilit ko na lamang na mahalin si Patrick. Sa kabilang banda, si Patrick ang lagi ko na ang kasama at nararamdaman kong minahal rin naman niya ako. Kaya taas no ko na rin siyang pinagmalaki sa madla na siya ang boyfriend ko. Hindi naman humadlang sa akin ang magulang ko dahil nasa tamang edad na ako. Samantala isang araw ay in-invite ako ng best friend ko sa kasal niya at isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Ako ang nakasalo ng bouquet ng bulaklak na inihagis ng bride, habang ang nakakuha naman ng wedding garter ay walang iba kundi si Anton. Nagulat ako dahil noon ko lang napansin ang ex-boyfriend ko. Hindi ko siya napansin noong dumating ako dahil abala ako sa pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan ko. Oo, si Anton ay hindi ko alam kung hindi niya ako namukaan o baka nakita na niya ako. Pero nagpe-pretend lamang siyang hindi niya ako kilala. Samantala, bago magsimula ang tradisyon sa kasal ay nagkaroon pa kami ni Anton ng pagkakataong magkumustahan. Anton, grabe ang laki ng pinagbago mo. Kumusta ka na? Bati ko noon sa kanya. Oo, ayos naman. Medyo kinakabahan nga lang ngayon kasi alam mo na, natatawa ang wika ni Anton sa akin. Nakangiti na rin ako. Ikaw yung nakakuha ng wedding garter at ako naman yung nakasalo ng bouquet. Ang coincidence naman. By the way, ikaw, kumusta ka na? Balita ko may boyfriend ka na, malungkot niyang sabi sa akin. Sa kabilang banda ay nagkaroon naman ako ng feeling ng panghihinayang noong sandaling yon. Oo, may boyfriend na ako. Ikaw ba may girlfriend ka na? Usisa ko pa sa kanya. Wala pa, Ronalyn. Tinutupad ko pa rin kasi yung pinangako ko dati sa isang babae, makahulugang sagot niya sa akin. Hindi mo pa rin pala nakakalimutan hanggang ngayon. Malungkot kong sabi sa kanya. Ronalyn, sorry ha kung nagkulang ako sa iyo dati. Kasalanan ko kaya mo ko hiniwalayan? May bakas pa rin ang panghihinayang si Anton ng mga sandaling yon. Huwag kang mag-sorry sa akin kasi wala kang kasalanan. Ako ang nagkulang at hindi ikaw. At saka Anton, huwag na nating balikan yan. Pwede ba? Tapos na kasi yun eh. Wika ko sa kanya habang nakakaramdam ng discomfort. Mahal na mahal mo ba talaga ang boyfriend mo? Diretsang tanong niya sa akin. Oo, napipilitan kong sagot sa kanya. Bakit? Usisa ko. Huminga muna ng malalim si Anton bago nagsalita. Mahal pa rin kasi kita hanggang ngayon. Sa maniwala ka o hindi, kahit ilang taon na ang lumipas sa atin, ikaw pa rin ang laman nitong puso ko. Ewan ko ba kung bakit hindi kita matanggal. Kahit na alam kong imposible pero patuloy pa rin akong umaasa na babalik ka sa akin, Ronalyn. Kung bibigyan mo lang sana ako ng second chance. Nagulat ako sa sinabing yon ni Anton. Hindi ko talaga akalain na hindi pa rin niya ako nakakalimutan kahit na mahabang panahon na ang lumipas. I promise, ibibigay ko sa iyo ang ligayang hinahanap mo. Sa akin ka liligaya, Ronalyn. Maniwala ka sa akin. Kaya sana'y bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangungumbinsi pa niya sa akin. May sasabihin pa sana ako sa kanya kaso'y naputol yon nang in-inform kaming magsisimula na ng bayanihan at garter tradition. Papadudot, gulong-gulo noon ang isipan ko at hindi ko alam ang gagawin. Kaya humingi ako ng panahon kay Anton para makapag-isip-isip ako. At syempre kasabay noon ay ang panlalamig sa akin ni Patrick. Yun pala ay may kinakalokohan na siyang ibang babae na kapwa teacher niya. Wala naman akong laban doon dahil pareho silang professional at hindi ko rin naman siya masyadong mahal. Kaya binigyan ko na ng kalayaan si Patrick ng walang pag-aalinlangan. Papadudot, yun na ang nagbukas para sa amin ni Anton. Nagsimula na siyang magparamdam sa akin. Nanumbalik ang komunikasyon namin at tumagal pa ang ilang linggo ay nanligaw na siya sa akin. Pero wala akong kaalam-alam noon. Pero papadudot, aaminin ko na nararamdaman kong nagkaroon na ng puwang si Anton sa puso ko at parang binubulong na sa akin ang isipan ko na dapat ko na siyang bigyan ng second chance. Papadudot. Pumasok sa eksena si Anton nang mabalitaan niyang wala na kami ni Patrick. Sinusuyo niya ako.
Nagpakitang gilas siya sa panliligaw sa akin. Kahit mga magulang ko ay nakiusap siya na tanggapin ko siya ulit. At yun nga, tinanggap ko ulit siya. Simula noon ay very supportive si Anton sa akin lalo na sa school at financial. Ibang-iba siya kumpara dati. Sa kabilang banda ay lumipat din ako ng eskwelahan para din hindi na kami magkita pa ni Patrick. At yun nga papadudot naramdaman ko na minahal naman ako ni Anton. Pero minsan ay hindi ko maiwasang magdalawang isip sa mga nararamdaman ko para sa kanya. Oo, boyfriend ko siya pero parang hindi yun ang turing ko sa kanya. Sa kabilang banda, isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap sa pagitan namin ni Anton. Ronalyn, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na mahal kita? Oo, alam kong hindi mo pa ako kayang mahalin sa ngayon. Pero sana'y hayaan mo akong mahalin kita. Hindi naman ako hihingi ng kapalit sa iyo eh. Pakiusap sa akin ni Anton, isang araw nang dumalaw ako noon sa kanyang tinutuluyang bed space. Hanggang kailan mo ako mamahalin ha Anton? Seryosong tanong ko noon sa kanya. Hanggang sa mamatay ako. Seryosong sagot din niya sa akin. Napailing naman ako sa aking narinig. Pwede ba? Huwag kang magpatawa. Agad naman niya akong kinorektahan. Hindi ako nagpapatawa, Ronalyn, at sana'y huwag mong pagtawanan yung nararamdaman ko para sa iyo. Anton, hindi mo dapat ginagawa to sa akin. I don't deserve you. Hindi ako yung babaeng nararapat sa iyo. Marami diyan ang mas nakahigit pa kaysa sa akin. Bakit hindi sila ang mahalin mo sa halip na ako? Ngunit agad na niliwanag ni Anton ang mga sinabi ko sa kanya. Para sa akin, ikaw ang babaeng nararapat sa akin. Para sa akin, nakakahigit ka sa lahat ng mga babaeng nakita at nakilala ko. Anton, please. Sa totoo lang ay naguguluhan ako noon sa aking nararamdaman. Hindi ko may paliwanag pero nandun yung takot sa puso ko na baka mag-fail kami sakali mang bigyan ko ng second chance ang aming pagmamahalan. Ano bang gusto mong gawin ko para bumalik ka lang sa akin? Ronalyn, handa kong gawin ang lahat para sa iyo. Bumalik ka lang sa akin. Nabalitaan kong hiwalay na kayo ni Patrick. Kung malaya ka na makipagrelasyon, bumalik ka na sa akin. Nagulat ako sa aking narinig. Kanino mo nalaman na hiwalay na kami ni Patrick? Tanong ko. Hindi ba't ang sabi ko sa iyo noon? Kapag mahal mo ang isang tao, aalamin mo ang lahat ng nangyayari sa kanya. Sagot niya sa akin. Pagkakataon mo nang magmahal ulit, sana nararamdaman mo kung gaano ako katapat sa iyo. Ang sabi pa niya sa akin. Ang totoo niya Anton, naguguluhan ako. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko pag-amin ko sa kanya. Kung naguguluhan ka, hayaan mo akong paliwanagin niyang isipan mo. Pangaakit na wika niya sa akin. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako. Noong una ay sinubukan kong umiwas at nilabanan ko ang aking nararamdaman. Pero sa huli ay sumuko din ako. At ibinigay ko na sa kanya ang hindi ko dapat ibigay, ang aking katawan. Papadudot, may nangyari nga sa amin ni Anton. Pero pagkatapos noon ay sinisisi ko ang sarili ko noon kung bakit ako bumigay. Doon ko kasi na-realize na hindi pa pala ako sigurado na mahal ko si Anton. Sa kabilang banda ay pagkaraan ng ilang buwan ay may napansin akong kakaiba sa body figure ko. At noong nag-pregnancy test ako ay tama ang hinala ko na buntis ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko yon kay mama at nag-isip ako ng mabuti kung anong paraan ang dapat kong gawin. Kaya nagdesisyon ako na i-withdraw ko ang pera na naipon namin ni Anton at lumuwas ako ng Maynila nang walang nakakaalam. Buti na lamang at nakapasok ako ng trabaho bilang sales lady dahil sa tulong ng kaibigan ko. Hindi ko sinabi kay Anton na buntis ako kahit sa mga magulang ko. Nagpalit na rin ako ng number para hindi niya ako makontak. Pero walang sikretong hindi nalalaman dahil lumalaki ang tiyan ko at no choice ako kundi ang aminin sa mga magulang ko ang totoo. Pero kay Anton ay pilit ko pa rin siyang tinatago. Kaso papadudot. Isang araw ay nalaman din niya ang totoo at kinausap niya ako ng masinsinan. Ronalyn, mahal kita. At handa kong saluhin ang responsibilidad ko sa iyo. Ang totoo niyan, napakasaya ko ngayon kasi magiging tatay na ako, ang sabi sa akin ni Anton. Alam na ba ng mga magulang mo na ako ang ama ng dinadala mo?
Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Oo, nasabi ko na sa kanila. Kung ganun, mamamanhi ka na ako sa kanila. Pakakasalan na kita, Ronalyn. Ngunit agad kong pinutol ang kanyang sinasabi. Anton, sorry. Walang kasalang magaganap. Dugtong ko sa kanya. Nagtaka naman si Anton at bahagyang nasaktan sa aking sinabi. Pero bakit? Tanong pa niya sa akin. Hindi pa ako handang magpakasal sa iyo. Oo, magkakaanak na tayo pero hindi pa ako handang magpatali sa iyo o kahit na kaninong lalaki. Pag-amin ko sa kanya. Pero paano ang anak natin? Gusto ko sanang apelyido ko ang gamitin niya. Katwiran niya sa akin. Huwag nating ipilit. Alam naman nating hindi pa pwede. Ayaw ko munang magpakasal. Kailangan kong pag-isipan munang mabuti bago tayo magdesisyon. Sana maunawaan mo ako. Yun naman ang sabi ko sa kanya. Nag-aalinlangan ka pa rin ba sa pagmamahal mo sa akin? Malungkot niyang wika sa akin. Tatapatin na kita. Oo, hindi pa ako sigurado kung mahal kita o hindi. Pagtatapat ko pa sa kanya. Naramdaman ko namang tila nasakta ng husto si Anton sa sinabi ko sa kanya. Sa kabila ng pagsasakripisyo at paglilingkod ko sa iyo, hindi mo pala ako makuhang mahalin ng buo. Gulong-gulo na talaga ako, Anton. Hindi sapat yung panahong binigay mo sa akin, ang sabi ko na lamang sa kanya, na agad namang naintindihan ni Anton. Kung kailangan mo pa ng mahabang panahon para makapag-isip-isip, sige, pagbibigyan ulit kita. Handa naman akong maghintay sa iyo, Ronalyn. Pero sa ngayon, hayaan mo akong gawin ang responsibilidad ko sa iyo. Ako ang bahala sa sustento ng anak natin pati na sa iyo. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang panganganak mo. Iyon ang pinangako niya sa akin. Papa Dudut. Hindi ko tinanggap ang alok na kasal ni Anton dahil sa totoo lang ay ayaw ko pang matali sa isang pirasong papel. Tinanggap naman yon ni Anton ng bukal sa kalooban niya. Samantala'y dumating na ang pagsubok sa buhay. Naroon noong muntik nang malaglag ang baby dahil din sa kapabayaan ng katawan ko. Kailangan ko kasi ng pera para sa panganganak ko, kaya kumayod ako ng todo. Sa kabilang banda, sa pagdaan ng panahon ay narealize ko na hindi ko mahal si Anton, kaya nagpa siya akong umuwi sa Leyte para doon na isilang ang anak ko. At doon ay nag-decide na rin po ako na iwan na si Anton sa pangatlong pagkakataon. Ronalyn naman, wag mo namang gawin sa akin to. Hindi ka ba naaawa sa akin ha? 3 beses mo na akong iniwan. Ronalyn naman, maawa ka na sa akin. Umiiyak na wika ni Anton sa akin. Hindi ko naman kasi sinabi sa'yo na mahalin mo ako. Ikaw lang kasi ang nananakit sa sarili mo. Alam mo namang simula't sapul hindi kita kayang mahalin pero ikaw, pinipilit mo pa rin ang sarili mo sa akin? Paninisi ko pa noon sa kanya. Kasalanan ko bang ikaw ang minahal ko, Ronalyn? Hindi naman ako nagkukulang sa'yo. Hindi ba? Pinagsilbihan kita. Minahal kita ng tapat pero sa kabila ng lahat, sinasaktan mo pa rin ako. Bakit ka naman ganyan sa akin? Tanong niya. Matuto ka sanang tanggapin ang katotohanan. Siguro nga napakatanga kong babae kasi pakakawalan ko ang isang tulad mo. Pero anong magagawa ko? Hindi kita kayang mahalin? Hindi ko kayang suklian ang lahat ng paghihirap mo para sa akin. Oo, sinubukan kitang mahalin. Kaso hindi ko talaga kaya. Hindi talaga ako ang babaeng nararapat sa iyo. Paliwanag ko sa kanya. Umiyak lamang noon si Anton sa harapan ko. Samantala inalo ko naman siya at muling nagpatuloy sa pagsasalita. Mabait ka, Anton. Lahat ng katangian na hinahanap ng isang babae sa lalaki ay nasa iyo na. Swerte ang babaeng mamahalin mo. Kaso'y hindi ako yon. Hindi ako ang babaeng deserving para sa iyo. Kapag pinagpatuloy mo ang pagmamahal mo sa akin, iiyak ka lang. Malulungkot. Kaya nakikiusap ako, gawin mo ang lahat para makalimutan mo na ako. Hindi ka magiging masaya sa piling ko. Maniwala ka sa akin. Pangungumbinsi ko sa kanya. Lalo lamang humagulhol si Anton sa sinabi ko. Samantala'y nagpatuloy lamang ako sa pagbibigay ng advice sa kanya. Hindi pa huli ang lahat sa iyo. Mga bata pa tayo. Ikaw ay makakahanap ka pa ng babaeng higit pa sa akin. Magiging masaya ka rin, Anton, sa piling ng iba.
Kung mahal mo talaga ako, irerespetuhin mo ang desisyon ko. Magiging masaya ka para sa akin. Sige Ronalyn, irerespeto ko ang desisyon mo. Hiling ko lang sana na maging maayos ang buhay ninyo ng anak natin. Hiling ko na sana'y makakita ka pa ng lalaking hihigit sa pagmamahal at kumapit na ibinigay ko sa iyo. Salamat Ronalyn. Salamat kasi kahit papaano ay naging masaya ako sa piling mo. Kahit na sandali. Sayang nga lang at hindi yon panghabang buhay. Pero ayos na rin. Hindi naman siguro ako pababayaan ng Diyos. Mahanap ko rin ang tunay kong kaligayahan. Yon ang huli niyang sinabi sa akin bago ako tuluyang bumalik sa Leyte. Papadudot pagkatapos noon ay nanganak na ako sa Leyte at naging todo support si Anton sa anak namin. Pinatawad ako ni Anton sa lahat ng pangiiwan ko sa kanya. Pero hindi rin nagtagal ay unti-unting nawala ang komunikasyon namin. Nung sumapit na ang first birthday ng anak namin, ay hindi na nakapunta pa si Anton at natigil na rin ang sustento niya sa akin. Papadudot simula noon ay nagpunta ulit ako ng Maynila para maghanap ng trabaho na may malaking sahod at nakapasok ako bilang service crew sa isang malaking kantin sa Cavite. At ilang buwan pa ang lumipas ay na-promote ako bilang cashier. Pero pagkatapos noon ay muli kaming nagkita ni Anton at nagkaroon ng panibagong relasyon. Sinubukan namin sa pag-aakalang umubra pa ang aming naputol na pagmamahalan. Kaso, papadudot. Nagkalabuan din kami kaagad dahil ayon sa kanya ay natagpuan na niya ang babaeng nakalaan talaga para sa kanya. Nasaktan ako sa naging hiwalayan namin at sa nalaman ko na pinagpalit niya ako sa babaeng may anak na. Noong April 16, tuluyan nang natapos ang lahat sa amin ni Anton. Pero noong breakup namin ni Anton ay tinutukso naman ako ng amo ko sa isang katrabaho ko ng pangalang Ricardo. And to make my story short, naging kami agad ni Ricardo. Kay Ricardo ko naramdaman ang pagpapahalaga sa isang relasyon. Tanggap niya ang nakaraan ko at ang buong pagkatao ko. Kay Ricardo ko din naramdaman ang tunay na love and respect. Masayang-masaya ako sa kanya papadudot at siya na rin ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko and God bless and more power to your station. Lubos na gumagalang Ronalyn.